Public Service Advisory. Idol Mark Espinosa. Papatiin muna po natin po sa ating pong linya. Walang iba kundi po ang tagapagsalita po ng OCD Region 1, si Sir Adrian Pagsulingan. Magandang umaga, Sir Adrian. Inyo pong pagbati po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig ngayong umaga po na ito. Ayan, good morning po sa ating lahat po, lalo-lalo na sa mga tagapakinig po ng RFM News, Dagupan po, and good morning po sa ating lahat. Opo. Sir Adrian, ano po namin, kamustahin lang po natin po ang monitoring po ng ating pong rehiyon po ngayon, particularly yung pong inaasahan po natin na pag-uulan dito po sa ating pong Kalakhang Region 1. And most likely, ang pinaka-affected po dito po, ito pong banda pong Ilocos Norte at ilang parte po ng Ilocos Sur. Kasama na po dito ang La Union and even Pangasinan. So, Adrian. Yes po sir, so sa latest po na Tropical Cyclone Bulletin number 16 po na inilabas ng DOST Pag-asa po, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Warning Signal number 2 sa bandang Ilocos Norte, samantalang sa mga probinsya naman ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan po ay nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Gayun din po nakataas ang gale warning sa ating po dito sa Northern Luzon, sa ating mga seaboards po. Kaya inaanyayahan po or ina-encourage natin ang ating mga kababayan na huwag po munang pumalaot po dahil sa malakas po na hangin at alon po. Nakataas din po ang red warning sa General Flood Advisory po sa may bandang Ilocos Norte na kung saan po maaaring makaranas po ng severe flooding and landslide po. Samantalang sa bandang Ilocos Sur, may nakataas po ang orange rainfall warning po na kung saan may threatening po na flooding and landslide. Sa La Union naman po nakataas ang yellow warning advisory po na kung saan may posibilidad ng flooding at landslide. Samantalang siya naman po sa ay makakaranas po ng moderate and at times heavy po na rainfall. Okay po. Sir Adrian, yung pong ano po dito, pagtataya po natin, mga ilang araw pa po magtatagal yung matitinding pag-uulan na dito po sa ating pong rehiyon. So, sir, base sa latest sa forecast po na inilabas ng DOST Pag-asa po, maaaring lumakas pa rin po kasi si Bagyong Juliet o si Bagyong Julian po. Na kung saan pa po kasi siyang lumabas po ng ating Philippine Area of Responsibility sa may October 1 po. Ngunit may posible kasi na pumasok ulit sa ating Philippine Area of Responsibility base po sa track and intensity forecast po ng Pag-asa. Kaya inaasahan pa din po yung malakas po na pag-ulan at hangin po dito sa atin dito sa Region 1. Apo. Sir Adrian, may katotohanan po ba ito pong sinasabi po na kumakalat ngayon sa social media na maaaring maging super typhoon nga po itong si Bagyong Julian base po sa forecast po ng DOST Pag-asa? Yes sir, bali sa latest labas ng Tropical Cyclone Bulletin po ng Pag-asa, maaaring maging typhoon po si Bagyong Julian sa ang forecasted po ay 2 p.m. po bukas, October 1 po, Tuesday, na kung saan po, ngunit ito po ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit maaari natin maranasan yung epekto nito, yung malakas po na pag-ulan at hangin. Okay. So talagang ano dito, kanina nabanggit po ninyo yung mga magkakaroon ng pwedeng mga pagbaha, pwedeng ano po landslide sa mga areas po na identified po based on our geographical location po natin po dito po sa may rehiyon. Gaano po kahanda ang ating pong opisina, ang OCD, sa pagresponde kung sakaling may mga humingi po ng mga probinsya at saka ng mga munisipyo na sakop po ng Rehiyon 1 sa inyo pong tulong na pwedeng maipabot po sa kanila? Yes sir, handa po ang ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 member agencies po na mag-provide po ng any form of augmentation po sa ating pong mga local government units dito sa Region 1. Naka-standby and prepositioned na po
ang ating mga rescue assets po as per our latest meeting po. Sa atin naman po sa Emergency Operations Center, patuloy po yung communication, coordination natin sa ating mga local government units po for any augmentation or reporting po sa kanilang end po. Mhm. In terms of our food and non-food items, ano po natin po na mga pwedeng maitulong din po ng OCD, may ano rin po ba tayo dito, paghahanda din po sa usapin po na ito? Yes po sir. Regarding po sa mga food and non-food items po na kakailanganin or posibleng kailanganin ng ating mga kababayan po. Ready po ang Office of Civil Defense. Gawin na din po ang ating Response Cluster Lead na pinamumunuan po ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 po na kung sa kailanganin man po ng augmentation ng ating mga kababayan po or ating mga local government units po, handa po tayo na mag-provide po. Mhm. Okay. Lastly na lang po, may mga non-passable po ba na mga daanan so far sa inyo pong monitoring? Kasi may lumabas po na video bandang Nagilian, saan ba yun? Nagilian na papuntang Baguio ata po yung sobrang agos yung naranasan po nila na bugso po ng tubig, baha po. Pero sa inyo pong monitoring po so far sir ngayon sa Kalakhang Region 1, meron po bang mga minomonitor na mga kailugan at kakalsadahan na lalo na ganitong panahon na naman po ng bagyo? Yes sir, sa mga not passable po to all types of vehicles, sa latest po natin na situational report, ang mga road sections lang po sa Sigay Salcedo Road, gawin na din po ang Sigay Gregorio del Pilar Boundary Road po. Ang mga not passable po as per our latest monitoring and communication po, ang kadahilanan po nung hindi sila passable po ay nag-overflow po kasi ang Buaya River po na nasasakupan ng Sigay Ilocos po. Sa mga banggit po natin kanina na dun sa Nagilian Road, we will be coordinating on the Nagilian NDRRMA po for yung sa situation na yun. However, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na palagi ang i-check yung mga Facebook pages po or makibalita sa ating mga government officials if confirmed or tama po yung mga impormasyon na ganito sir. Oo. Okay. Yung suspension po ng klase po, maisingit ko lamang. Baka may mga additional po na suspension, suspended po ng mga klase po sa ating pong Kalakhang Region 1? Yes, sir, sa latest po na monitoring natin, ang mga nagsuspende po ng mga probinsya ay sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union po. Sa Pangasinan, may mga mangilang-gilang po na mga areas or mga municipalidad po na nagsuspende ng klase. Kaya, ayun po, sa exacto po or sa updated na listahan ng ating mga nagsuspende mga LGUs or mga pasok at trabaho sa government po, i-check na lang po yung mga respective pages, Facebook pages po ng ating mga LGUs po. So ano po no, ito pong affected po ng typhoon cyclone na signal number, Ilocos Norte, Ilocos Sur at saka itong La Union, meron po silang province-wide na suspension po ng klase at saka ng mga opisina ng government offices po. Yes po sir, bali may inilabas po ng mga advisories po ang ating mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union po. Wala pong pasok gawin sa ating mga eskwelahan at government. Okay po. Lastly na lamang po, paalala po natin po sa ating mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay po ngayon, particularly panahon na naman po itong pag-uulan at bagyo dito sa ating pong rehiyon. So, sir, paalala na lang po sa ating mga kababayan po, lalong-lalo na sa mga maliliit po na mangingisda, na huwag po munang pumalaot sa banta po ng malakas na alon at hangin po dahil nakapas po ang gale warning po sa atin dito sa Northern Luzon. Pinapayuhan din po natin ang ating mga kababayan na palagi ang i-check yung mga Facebook pages, websites po ng ating mga warning and surveillance agencies po kagaya ng UST Pag-asa, UST Vox, DNR, MGB, ganoon din po ng Civil Defense Ilocos po. Pinapayuhan din po natin ang ating mga kababayan na palagi ang mag-prepare ng kanilang mga go bags po sa kanilang mga tahanan na kung saan po nilalaman nito ang mga hindi masirang pagkain, flashlight, extra pera, mga mahahalagang dokumento po
just in case po na kailangan natin lumikas, ay may madadala po tayo. And yun lamang po, mag-ingat po tayo lahat. Sir Adrian Pagsulingan po ang spokesperson ng Region 1 OCD. Maraming salamat po at ingat po kayo, sir. Hingi pa rin po kami ng update sa mga susunod na mga oras po. Yes, sir po. Thank you po. Idol Mark Espinosa.